Hindi payag si Pangulong Rodrigo Duterte sa legalisasyon ng medicinal marijuana. Samantala, may panibagong banta naman ng punong ehekutibo laban kay Peter Lim. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi makakaasang gawing legal ang paggamit ng marijuana sa panggagamot sa ilalim ng kanyang termino. Ito ang iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pinakahuling talumpati sa PDP Laban Campaign Rally sa Negros Occidental noong Biyernes. Ang marijuana sa kasalukuyan ay itinuturing na iligal na droga sa bansa. Subalit sa ibang bansa gaya ng Thailand, legal na ang medical marijuana. I am ignorant of that kind of research. I must admit, and I do not read it, and I do not intend to legalize it. Ayaw. Gawin mo lang excuse yan eh. Tatanim ka ng iyo. Sa'yo mo, medicinal man kaya ito. They'll give you the excuse to harvest for, sabihin, medicinal. Lahat na lang mag-medicinal. That would be an excuse. Yan pumayag. Not in my time. Not in my time. Maybe some other president, maybe. Samantala, nagbitiw ng panibagong babala si Pangulong Duterte laban sa Cebu-based businessman at umano'y drug lord na si Peter Lim. May nakabinbing arrest warrant laban kay Lim at patuloy pa rin itong pinaghahanap ng mga otoridad sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Si Lim umano ang source ng shabu na ibinebenta ng grupo ni Espinosa noong 2013 hanggang 2014. Pero kung gusto mo pang mabuhay, ang masakit dyan, kaya pumunta dito, ang masakit dyan, sila mismo maganda ang buhay. Itong Peter Lim na ito, may bahay sa Canada, may bahay sa Bahamas, may bahay sa Hong Kong. Peter Lim, pag nakita kita, baski saan, papatayin kita. And I will go to jail. Rosalie Cos, UNTV, News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, the search operation for the victims and the black box of the crashed Ethiopian Airlines plane continues near the Ethiopian capital Addis Ababa. Meanwhile, the families begin the identification process of the victims of the ill-fated flight. Mirasol Abugadil has this news. Rescuers are racing against time to search for the black box of the plane that crashed near the Ethiopian capital Addis Ababa minutes after takeoff on Sunday morning. The Ethiopian Airlines aircraft ET-302, a Boeing 737-800 MAX, took off at 8:38 local time from Addis Ababa Bole International Airport and was scheduled to arrive in Nairobi, Kenya at 10:25. It lost contact at 8:44 and crashed around Bishoftu town, some 45 kilometers from Addis Ababa. All 149 passengers and 8 crew members aboard ET-302 are confirmed dead. It looked like the plane dived underground with 2 wings breaking apart and scattering on the ground. The airliner said the fuselage is underground. At present, we're digging it out to learn what happened. Rescuers have been able to retrieve some of the remains of the aircraft's engine and wings. Meanwhile, families and loved ones have begun to confirm information of the victims of the crash. Temporary settlement centers have been set up at the Jomo Kenyatta International Airport to house the people related to those aboard the crashed plane. And the local Red Cross was on site to provide psychological counseling. The airport also arranged shuttle buses to take the relatives to a nearby hotel. The victims include 32 from Kenya, 18 from Canada, 9 from Ethiopia, 8 each from China, Italy, and the United States, 7 each from Britain and France, 6 from Egypt, and 5 from the Netherlands. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue. For a third successive week, tens of thousands of people took to the streets of the capital and cities across Algeria. This is to protest a fifth term for the country's gravely ill president as new cracks opened in the long-standing authoritarian regime. Kath Dumaraos reports.
Hundreds of protesters took to the streets of Algerian capital on Sunday, opposing a fifth presidential term for their 80-year-old president Abdelaziz Bouteflika. As he faces mass protests that pose the biggest threat to his 20-year-old rule, Bouteflika is expected to return to Algeria on Sunday after 2 weeks in a Swiss hospital. The ailing president has rarely been seen in public since suffering a stroke in 2013. Algerians, desperate for jobs and angry at unemployment, corruption, and an elderly elite, shows no sign of backing down despite Bouteflika's offer to limit his term after the election. We have taken to the streets today to protest a fifth presidential term. We are against a fifth term. This is enough. Tens of thousands of people of all social classes have protested over the past 3 weeks over his decision to stand in April's election. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. A 116-year-old Japanese woman who loves playing the board game Othello has been named as the world's oldest living person by Guinness World Records. Pauline Ompico reports. 116-year-old Japanese Kane Tanaka, recognized as the oldest person by the Guinness World Records on Saturday, March 9, finally achieved the dream she had since she was 100. In a ceremony joined by families and local officials, Tanaka, who lives in a nursing home in Fukuoka City in southern Japan, received the Guinness World Record certificates for both the world's oldest living person and the world's oldest living woman. On behalf of Guinness World Records, it gives me great pleasure to confirm Kane Tanaka is the oldest person living, aged 116 years and 66 days as of 9th March 2019. The world's oldest? Thank you so much. Tanaka, born on the 2nd of January 1903, cried and said the moment of recognition was the most exciting one in her life. What was the most thing you've ever enjoyed? This right now. The oldest man that has ever lived was a Japanese, Jiroemon Kimura, who died in 2013 at the age of 116 years and 54 days. The person who had lived the longest, recognized by Guinness World Records, is French woman Jeanne Calment, who lived to be 122 years and 164 days and died on August 4, 1997. Pauline Ompico, UNTV News and Rescue, Tokyo, Japan. Nagpaalala ang Department of Education o DepEd sa mga paaralan at mga magulang na dapat gawing simple at hindi magastos ang pagdaraos ng graduation rites. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Tatlo na ang anak ng 22 anyos na si Christian Joy at masaya ang kanyang pamilya dahil magtatapos na ng kinder ang panganay niyang anak. Sa public school niya ito pinag-aral dahil alam niyang mas kaunti ang gastusin dito. Binigay na po silang flyers na kung ano lang po yung babayaran nila. Yun nga lang po sa toga. Toga lang? Apo. 160 po yung picture. Toga picture po yun. Tanging hangad lamang niya para sa kanyang mga anak ay makatapos ng pag-aaral. Napaka-importante kasi syempre, kahit di kami mayaman, basta nakatapos lang kami ng pag-aaral, yun na yung pinakakayamanan namin. Ganito rin kahalaga ang pagtatapos ng pag-aaral para sa mag-anak ni Aling Minerva. Kaya't kahit papaano'y laking ginhawa, nagagraduate na ng grade 6 ang pangapat niyang anak. Ayon kay Aling Minerva, ayaw niyang maranasan ng mga ito ang hirap ng buhay na dinanas nilang mag-asawa. Isa ho akong labandera, lanchadora, nakikipaglinis ng bahay. Di po ba sa Batangas mga karamihan balikbayan. So ganun ho yung trabaho ko. Batay sa DepEd Order No. 2 Series of 2019 na nagtatakda ng guidelines para sa graduation rites ngayong school year, sa April 1 to 5 nakaschedule ang pagtatapos ng mga mag-aaral sa public schools, habang may kalayaan namang magtakda ng petsa ang mga pribadong eskwelahan basta't susunod ito sa 200 school days requirement. Pero panawagan ng ahensya, dapat gawing simple at hindi magastos ang pagdaraos nito. Now we also encourage, we advocate a simple,
but solemn ceremonies, especially for public schools, kasi po syempre meron na po tayo nakabudget, may pera na po tayo nakalaan for graduation, kaya hindi po dapat nangongolekta or naghihingi ng dagdag na panggasto sa ating graduation. Alinsunod sa K-12 program, moving up exercises na ang tawag sa magtatapos ng kinder at grade 10, habang graduation rites naman ang tawag sa magtatapos ng grade 6 at 12. Pero grade 12 lang ang mai-issuehan ng diploma, habang certificate of completion naman ang ibibigay sa mga magtatapos ng kinder, grade 10 at grade 6. Ang ating pinaka-graduation is grade 12 kasi kinder to 12 na ang ating curriculum. But we also acknowledge yung ating nakagawian. Paalala pa ng DepEd sa mga pribadong paaralan, bagaman desisyon ng eskwelahan at mga magulang ang mismong gastusin para sa graduation, dapat magkaroon muna ang mga ito ng konsultasyon sa pamamagitan ng Parents Teachers Association o PTA meeting para hindi magkabiglaan sa gastos sa isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ng estudyante. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Pasig City. Target ng Department of Health na makontrol na ang measles outbreak sa bansa sa susunod na 2 buwan. Pinag-iingat naman ng DOH ang publiko sa pag-inom ng kape at tsaa ngayong tag-init dahil posible itong maging sanhi ng heat stroke. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Plano ng Department of Health na makontrol na ang measles outbreak sa bansa sa darating na Abril o Mayo. Ibig sabihin nito, kailangang mapigilan ang pagtaas pa ng bilang ng mga nagkakatigdas. Patuloy ang pagbabahay-bahay ng DOH upang magbakuna. Pinaigting din ang pagbabakuna sa mga eskwelahan. Nais maabot ng DOH ang target na mabakunahan ang lahat ng mga batang Pilipino na kulang ang proteksyon sa mga nakakahawa at mapanganib na sakit gaya ng tigdas. Siyempre gusto sana natin mga 50% na kasi March and April, di ba? So may darating pa naman sigurong report. Gusto natin by April, mabakunahan na yung 3 million children. Tapos mag-start na rin tayo sa dagdag pa yung mga school children, kinder to grade 4. Pag hindi kompleto yung bakuna, basta may consent ng magulang, babakunahan siya sa schools. Batay sa ulat ng Department of Health simula January 1 hanggang March 2, 2019, higit 16,000 kaso ng tigdas na ang naitala. Mahigit 12,000 kaso ang itinaas ito kumpara noong 2017. Nanatili namang measles-free ang Batanes, ang nag-iisang probinsya na wala pang naitatalang kaso ng tigdas hanggang ngayon. Kaya paalala ng DOH sa mga turistang dadayo sa Batanes, tiyaking protektado sila kontra tigdas upang huwag makapagdala ng sakit doon. Para ma-protect natin yung community natin, number 1, yung mga batang na nandun, siguraduhin natin na bakunahan na, no? Para kahit na may makarating na tigalabas na dumating doon na merong tigdas, wala nang mahawa. Samantala dahil tag-init na, nagpaalala ang DOH na uminom ng maraming tubig at iwasang uminom ng diuretics o mga inuming mas makakapagpaihi sa isang tao, gaya ng tsaa at kape, dahil posibleng magdulot ito ng dehydration at heat stroke. Pinapayuhan din ng publiko na iwasang mag-ehersisyo o gumawa ng mga nakakapagod na aktibidad sa kasagsagan ng init ng araw. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Pinagtibay ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyon pabor sa pagbawi ng Securities and Exchange Commission o SEC sa rehistro ng online news site na Rappler. Hindi kinatiga ng CA ang apela ng Rappler na baligtarin ang kanilang desisyon noong July 2018 kung saan sinang-ayunan ng korte ang findings ng SEC na hindi 100% na pagmamay-ari ng mga Filipino ang naturang kumpanya. Ayon sa Appellate Court, walang naging paglabag sa panig ng SEC nang bawiin nito ang rehistro ng Rappler dahil sa ownership issue. Dati nang iginiit ng Rappler na hindi sila mass media entity, kaya hindi sila sakop ng pagbabawal ng saligang batas sa mga dayuhan na magmamay-ari ng media entity. Ngunit ayon sa korte, isang mass media entity ang Rappler at hindi dapat mabigyan ng kapangyarihan magpasya sa shares nito ang Omidyar Media na isang dayuhang kumpanya. Tinupok ng apoy ang isang residential area sa Barangay Baysa, Quezon City kanina. Sa laki ng sunog, umabot ang alarma nito sa Task Force Bravo.
Ayon sa Quezon City Fire Department, isang fire volunteer at 2 sibilyan ang nasugatan sa insidente. Nasa 1.5 million pesos naman ang tinatayang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Pasado alas 2 ng hapon nang ideklara itong fire out. Kasalukuyan pang inaalam ang dahilan ng sunog. Yung pinagmulan po ng sunog natin doon sa kwarto na pagmamay-ari ni Ronnie Maniato doon sa bedroom po. Hindi pa natin alam kasi under investigation pa ng ating mga investigator. 300 pulis mula sa PNP Highway Patrol Group at 100 personnel mula sa Philippine Coast Guard ang idineploy ng DILG sa IACT o Interagency Council for Traffic. Kaugnay ito ng mas malawak na operasyon laban sa kolorum at ng pinaigting na pagpapatupad ng batas trapiko sa mga kalsada sa Metro Manila. Base sa tala ng IACT, noong 2018 lamang, mahigit sa 846 na public utility vehicle na ang kanilang nahuli dahil iligal na nakaparada. Nasa 8,346 na rin ang kanilang naisyuhan ng ticket dahil sa iba't ibang traffic violations. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang IACT na matututunan ng mga motoristang sumunod sa batas trapiko. We will clear the main thoroughfares of illegal parking, so pasensyahan tayo. Ito kasi ang problema, this needs the help ng LGUs. Kasi pag nag-operate kami together with IACT, pag alis namin, nandyan yung barangay captain, bumabalik kasi pinagkakakitaan ng mga LGUs. Now, it's time to put a stop. Muling nagsagawa ang Members Church of God International ng bloodletting sa Milan, Italy. Lubos naman ang pasasalamat ng Italian Red Cross sa patuloy na voluntaryong pagtulong ng grupo. Ito ang balita ni Edith Artates. Umabot na sa 36 na bags ng dugo ang naidodonate ng Member Church of God International sa Milan, Italy sa Italian Red Cross sa bloodletting project simula pa noong nakaraang taon. Mula ito sa 69 na nag-participate. Ang dugo ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng isang blood donor. Hindi ito isang substance na maaaring timplahin lamang at gawin sa laboratory. Kaya ang importante ay ang mga taong gaya ninyo na voluntary na nagdodonate ng sarili nilang dugo. Isa itong napakalaking regalo sa kung sino ang makatatanggap at sa iba't ibang dahilan. Lubos naman ang kagalakan ng Italian Red Cross sa patuloy na pagdodonate ng dugo ng grupo. Patuloy sana kayong bumalik at huwag magsawang mag-donate dahil ang dugo ay laging kailangan at lagi naming inaasahan at siguradong makatutulong ito sa mga taong mga kailangan ng dugo. Ito'y maaaring isa sa mga kakilala, kaibigan o kahit na sino pang mga kailangan ng dugo sa hinaharap. Ipiniliwanag rin ni Dr. Michele, manager ng Primary Responsible of ABIS sa Colonio Monsesi, Milan, Italy, ang kahalagahan sa tao ng pagdodonate ng dugo at mga maitutulong nito sa kalusugan ng isang blood donor. Ang advantage nito ay ang pagkakaroon ng pagkakataong ma-check up din ang kalusugan ng isang blood donor at hindi lamang ang makapag-donate ito basta ng dugo dahil ang pinakamahalaga upang makapag-donate ka ng dugo ay yung ikaw ay nasa malusog na kalagayan. Masayang nag-donate ng dugo ang mga kababayan natin dito sa Milan dahil sa mabuting layunin na makatulong sa kapwa-tao. Masarap ang pakiramdam kasi sa bawat patak ng dugo na ibibigay natin, idudunit natin ay meron tayong matutulungan na ibang tao na nangangailangan ng dugo. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na makabahagi sa ganitong gampanin. Masarap po sa pakiramdam makapag-donate ng dugo. Patuloy namang isasagawa ng MCGI o Member Church of God International dito sa Milan, Italy ang proyektong ito sa pagsuporta sa mabuting advokasya ni Brother Eli Soriano at Mr. Public Service Kuya Daniel Rason na walang mabuting gawa na magbubunga ng masama. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Italy. Magsisimula na ang labanan ng dalawang natitirang kupunan para sa Liga ng Public Servants, ang UNTV Cup Season 7 Finals sa Araneta Coliseum ngayong gabi. Serbisyo publikong hatid ng palaro, patuloy na pinipilahan ng mga kasangbahay.
Mula sa Araneta Coliseum, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher? Magandang hapon, Monica. Isang oras na nga lang ang hinihintay ng ating mga kasangbahay para sa pinakaabangang Game 2 ng Best 3 Series ng UNTV Cup Season 7 Finals dito sa The Big Dome. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kasangbahay upang masaksihan ang inaasahang matinding labanan sa pagitan ng AFP Cavaliers at Senate Defenders. Ngunit bago pa man malaman kung sino ang magwagi ngayong gabi, nauna nang nanalo ang ating mga kasangbahay mula sa serbisyo publikong hatid ng UNTV. Ilang sangay kasi ng ahensya ng pamahalaan na nagsama-sama at nagsagawa ng kani-kanilang serbisyo kasabay ng UNTV Cup Finals. Simula alas 4 ng hapon hanggang sa kasalukuyan ay nakapaglingkod na ng higit 500 kasangbahay ang mga government agencies. Gaya ng libreng consultation at verification mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Pag-ibig Fund at Social Security System o SSS. Maaaring kumuha dito ng NBI clearance mula sa National Bureau of Investigation, marriage contract at birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority at postal ID sa pamamagitan ng PhilPost. Ganap na alas 7 ng gabi, Monica, inaasahan na ang pagsisimula ng game proper. Kung mananalo ang AFP Cavaliers laban sa Senate Defenders ngayong gabi, ay sila ang tatanghaling kampyon para sa UNTV Cup Season 7. Kung makakausad naman ang Senate Defenders, ay muling maghaharap ang dalawang koponan sa March 18 dito pa rin sa The Big Dome. Angela, kung maiuwi nga ng AFP Cavaliers ang UNTV Cup ngayong gabi, ay malalaman natin yan mamaya sa pagsisimula at paghaharap ng dalawang koponan para sa UNTV Cup Season 7 Finals dito sa Smart Araneta Coliseum. Monica? Maraming salamat sa iyo, Asher. Dream come true para sa mga Taclobanon at Bicolano na makita nila ang isa sa mga pinagkakaguluhan ngayon sa social media, ang pambansang Wish Bus ng Wish 107.5. Unang pinuntahan ng Wish Bus ang Naga City sa Bicol at Tacloban, Leyte sa kanilang nationwide tour. Ito ang balita ni Jenny Ringati. Inaabangan at napapanood lang sa YouTube. Ngayon, Wish granted para sa mga Taclobanon ang pagbisita ng Wish 107.5 sa syudad. Di maitagong excitement ng mga Taclobano na sa unang pagkakataon ay kanilang nasilayan ng personal ang Wish 107.5 bus. Liteños are very grateful for Wish 107.5 visited our place. We all know that Wish 107.5 is not only known in the Philippines but also international, and we are very lucky that they came over. Nagkaroon ng 3 pit stop ang pambansang Wish Bus sa Gaisano Central, Robinson North at MacArthur Park, kung saan nag-perform ang ilang local artist ng Leyte. Excited po kami nga umulpot po ang Waters Will Have Wish 107.5. I wish po na mag-continue hirangan, makadiscover pa hiran mga talents. Maraming magagaling talaga dito sa Region 8, and we thank you Wish 107.5 for coming here. It's such a big privilege para sa amin ng mga local artists. Samantala, una rito ay nanggaling na ang Wish Bus sa Naga City sa Camarines Sur sa Bicol Region noong Biyernes. Ito ang unang pinuntahan ng Wish Bus para sa kanilang nationwide tour. Naglibot ito sa ilang universities at colleges, maging sa malalaking malls ng Naga City kung saan binigyang pagkakataong makapagtanghal ang ilang ipinagmamalaking talentang Bicolandia. Sobrang saya talaga. Like, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-contain yung feels. Pero sobrang natutuwa ako kasi before, yung sa Wish Covery Season 1, mag-isa lang ako. So ngayon, sobrang natutuwa ako, nakasama ko yung mga kabanda ko, na-express namin yung genre namin, own music namin, and yung composition namin. Kaya sobrang grateful ako na
pumunta dito yung Wish Bus. Manatiling nakasubaybay sa social media accounts ng Wish 107.5 para sa mga susunod na haranahin ng pambansang Wish Bus. Wish granted din sa akin ang makakanta sa Wish Bus. Kaya, waray-waray, tiri muntakas, waray-waray, handang matodas, waray-waray, bahala bukas, waray-waray, manigas, Jeneline Gavin Valies, UN TV News and Rescue, Tacloban City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.